punta tayo sa kanina sabi mo yung pagbabasa ng news. So, para sa'yo, ano ba mas importante? Fundamental or tawag dito, technical analysis? O pareho lang? Okay, so medyo Sige, define mo rin muna sige, para sige, okay. So, may sinabi kang terms, technical analysis tapos fundamental analysis. So, when we talk about fundamental analysis, ito yung parang school ng stock market investing na kung saan pinag-aaralan mo lahat. Finances, parang kung paano mo tingnan kung profitable ba ang isang business na private, ganun mo din titingnan yung isang company na listed sa stock market. So, titingnan mo kung ilang stores na silang meron, ano yung income expenses nila, yung balance sheet, liabilities, mga ganun. So, more on yun yung fundamental. So, pagdating naman sa technicals, yun yung more on charts ka lang talaga. So, yung kung nakikita nyo sa mga YouTube, yung parang mga candles, mga color na graphs, mga linya, mga bars, ayun yun. So, although ako, leaning more on ako sa pagiging technician or technical analyst. Every movement naman kasi talaga when it comes to stocks is affected by fundamentals. Kasi hindi mo pwedeng baguhin yun eh. Kasi halimbawa, mining company. Tapos nagkaroon ng mandate yung gobyerno na mababan yung mining. So walang magagawa yung charts nun. So affected talaga siya ng funda. So yung fundamentals ng company, yun talaga yung nagpapagalaw ng price 100% of the time. Ang pinagkaiba lang is sometimes those fundamental details is alam ng tao, minsan hindi nila alam. So, dito pumapasok yung pag-aral mo ng technical analysis kasi yung core tenet or core principle ng technical analysts is kung ano yung ginagalaw ng price ngayon, it reflects kung ano man yung fundamentals na hindi natin alam or alam natin. Kasi andun lagi yung assumption na may mga taong mas magaling sa atin. So, alam nila na may possible effect yung fundamental sa price kahit hindi pa nagre-reflect sa present. So, for example, hindi ko lang matandaan kung sino specifically yung fund manager na gumagawa nito. Hindi ko alam kung si Ray Dalio or sa Citron Research. So, alam naman natin na yung oil, may specific effect siya sa prices ng lahat. Kasi 'di ba, input 'yun eh. Pag tumataas yung oil, alam naman natin na nakaka-affect ng inflation, 'di ba? So, merong mga certain companies na nag-invest talaga sila sa mga PhD na scientists na kayang in a way predict ng weather, kayang mag-predict ng mga temperature kasi since pwedeng let's say mag-cause ng supply sa oil yung depende sa weather or pwedeng may magkakaproblema sa logistics so magkakaroon ng delay sa pag-distribute ng oil so may problem sa supply which will affect prices in the coming months. So in a way napipredict nila yung ganun. So yun, hindi natin alam na may ganung mangyari pero since sila nga nag-hire sila ng mga PhD na mga scientists na sa geology or whatever. So nalalaman nila yung mga ganun. So amazing lang na kahit ibang fields nagagamit nila to make their decisions better in investing or trading. Grabe, may mga ganun traders? May ganun. Ay, mga ano yung Hindi yun specifically isang trader lang. Talagang mga companies ay, sila. mga companies, parang mga BlackRock. Mga ganun. Kasi hindi mo naman madedenay, kunwari, yung parang sa pagkakatanda ko nga parang si George Soros. George Soros. Parang nape-predict niya na parang hihina, I think, yung currency ng UK. Parang ganun. So parang nag-bet siya na bababa. So, yun. Parang ganun. George Soros, parang yun yung parang hate ni Elon Musk yan eh. Yan. Alis tayo. Tawag dito. Para sa'yo, paano nga ba maging magaling na stock trader? Siguro number one, kasi although marami siyang parang, let's say, traits. Parang, isipin mo na lang parang table or parang upuan na stool. May parang foundation. Andun na siguro yung risk management. Proper allocation ng capital. And
yung pag-control mo na din siguro ng emotions, impulses, Yun ang which is mahirap. psychology. So, basically, psychology and combination ng proper decision making. Kasi decision making na rin din yung pagdating sa kung magkanong pera yung ilalagay mo dito. Parang yun yung parang umbrella niya. But of course, may mga subsets yun. Pero yun yung, I think, two most important. Kasi, kapag, kagaya nung na-mention ko earlier, leverage is kung gaano karaming tao yung nasa, diba? Labor, workforce, tapos permissionless yung media, tapos yung capital. Pagdating kasi sa capital, sobrang important, every time you're dealing with a certain type of leverage, sobrang underrated na skill yung judgment. As in, yun talaga yung pinaka-importante kasi pag meron dalawang fund manager or company tapos pareha silang may fund na let's say 100 million, kahit itong isa na to, mas magaling lang siya ng a few percentage kasi ito 10%, tapos ito let's say 12%. Lahat ng tao dudumugin tong kaya mag-perform ng 12% kasi although sa atin sobrang liit ng difference ng 2%, pag scale mo yun into billions, sobrang laking difference ng 2%. So, lahat mapupunta sa kanya. So, sobrang importante ng decision making. And I think, yun yun. Paano nga ba yung kunyari sa psychology? Kasi ako rin, nung nagsubok ako mag-trade, yan yung pinakahirap ko, yung psychology, yung impulse control. Okay. Kasi pag nakita mong umangat, biglang gusto mong umabol. Gusto mong bumenta. So, I think, siguro, it really boils down to your perspective towards money. And ito hindi naman to parang sobrang parang hindi naman siya sobrang sikreto na perspective, pero naniniwala ako na the more na mas detached or naka-disassociate ka sa money, the more na magpa-perform ka ng better. And ano naman yun, in all fields when it comes to kahit money, hindi ganun sa din. trading, Kahit hindi sa totoo. trading, ganun. Kasi bakit? Kagaya ng na-mention mo kanina, halimbawa, naglagay ka ng 100,000. Tapos, nag-increase na yung stock na binili mo ng 10%. So, magiging 110. So, in a span of 1 day, 2 days, 3 days, meron ka ng 10,000. Ngayon, kung yung perspective mo sa 10,000 na yun is yung pag-iisip mo pa rin is parang related sa job mo, may isip mo na kaagad na parang holy shit, 10,000, 1 week ko na ng trabaho yan. Tapos in-earn ko na ng 2 days. So, gigil ka ngayon kunin agad yung pera. Although, hindi yun yung maganda sanang decision kasi baka tataas pa pala yung stock. Pwedeng naging 150 pa pala yun kung hindi mo kinuha. Pero since gigil ka dun sa pera, kukunin mo na ngayon. Pwede ding opposite. Ako baliktad yung... Pwede ding baliktad. Halimbawa, bumababa na yung... Hindi ako nagbebenta. Halimbawa, ganon, di ba? Kasi, halimbawa 100,000, tapos nag-decrease na yung price ng 10%. So, 100,000 minus 10,000, so 90K. Sinasabi ng strategy mo na kailangan mo nang ibenta kasi... Stop loss. parang stop loss or talo ka na, usog ka na. Pero naisip mo na naman dun yung perspective mo na, Di, angat na. shit, nawalan ako ng 10K. Isang week antay mo kong muna. trabaho to. So, hindi ko to ikakat kasi grabe, pinagtrabahuhan ko ng 1 week to hanggat sa naging 20K, yun na yung loss, 30K, 50K. So yun yung perspective. So, I think the more na mas detached ka sa pera, mas magiging better kasi nakalink yung emotion mo pagdating sa pera. And pag wala yung emotion na yun, mas madali kang makakapag-gawa ng better decision. Andun, pumapasok na naman tayo sa judgment kasi naka-disassociate yung emotions mo when it comes to your decision. So, kaso yun yung mahirap at first. Kasi, pag tinignan mo sa evolutionary perspective ng tao, parang hindi tayo meant na masugatan araw-araw. Gets. 'Di ba? Kasi pag nagte-trade ka, 100,000, nawalan ka ng 10,000, cut mo na dapat 'yon para hindi na lumobo. Sa kunwari sinaunang tao ka tas nasaksak or natamaan ka ng horn ng rhino, 'di ba? Parang hindi dapat ganun 'yun na araw-araw nararamdaman mo 'yun. So siguro eventually lang din madidesensitize ka na sa ganung type ng small pain. Tapos
perspective na din na dapat maisip mo na yun yung tamang gawin, which is cut loss. Ayun nga parang may matrix kasi when it comes to decision making. Ito natutunan ko sa trading, pero eventually nalaman ko na din na pwede mo na din siyang i-apply sa other fields, lalo na sa finance. So, basically merong four types ng masasabi mong outcome. So, alam naman natin na in terms of outcomes, it's either good or bad. Diba? So, yung bad outcome kasi, pwedeng ang mangyari is may ginawa kang bad decision, kaya nag-lead siya sa bad outcome. Pwede ding good naman yung decision mo, pero out of your control, kaya nag-lead sa bad outcome. Pwede ding good decision, pero nag-lead pa rin sa bad outcome. Again, hindi mo naman kontrolado yun. Tapos, good decision, good outcome. So, it takes a greater level of knowledge din para ma-determine mo sa sarili mo kung bad outcome ba talaga yun or good outcome, bad outcome, or tama ba yung ginawa mong decision or mali ba yung ginawa mong decision. Madalas, kapag hindi ka pa knowledgeable sa ganung level of thinking like second order effects na pag may ginawa kang ganito, ito yung possible na maging effect niya in terms of financial decisions mo. Hindi mo rin madedetermine kung yung outcome ba talaga na yun is dahil sa external or dahil sa'yo. Kunwari, bigay tayo ng example regarding sa bad outcome tapos bad decision. Halimbawa, nanonood ka ng TV or sa YouTube. Tapos nakita mong may sikat na influencer na nag-post na, bili mo yung Jollibee kasi tataas yan bukas or next week. So, pag binili mo yun, malamang bad decision yun kasi hindi ka naman nag-research eh. Parang na-hype ka lang, na parang naniwala ka lang sa trust or nag-trust ka lang doon sa influencer na dapat kong bilhin yun. Pagkabili mo, tapos bumaba yung price, bad outcome yun. Ang madalas na nagiging iniisip ng tao is hindi nila kasalanan na naniwala sila doon sa parang nang-hype. Iniisip lang nila na parang, it's an external problem kaya ka nagka-bad outcomes. Diba? Pero kasalanan mo talaga. Parang every time na bad outcome yung lumabas, minalas ka. Pero pag good outcome, ikaw. Diba? Parang ganun, diba? So mahirap. Parang it takes a great level of humility and wisdom para ma-acknowledge mo sa sarili mo na nakachamba ka lang. Na good outcome, hindi ka naman talaga gumawa ng good decision. Pero since good outcome, dapat hindi mo ina-attribute sa sarili mo. So parang dapat may feedback loop na pag gumawa ka ng ganito, tapos ito yung effect, aalamin mo kung yung outcome ba is influenced by you or influenced by outside. Kasi kung gumawa ka naman ng good decision, pero yung outcome hindi sumang-ayon sa gusto mo, pero external factor yun, parang hindi mo dapat tinitake too much sa sarili mo na ganun yung naging detachment talaga. Parang ganun. Kasi never mo naman talagang mapipredict. Kunwari, ito yung parang isang naging mali ko before. Na-hype ako na parang yung sa West Philippine Sea na kukunin nila yung oil or parang methane gas doon. So, na-hype akong bumili. So, nalaman ko na lang na in hindsight na syempre bad decision yun on my part kasi naniwala lang ako sa hype. Tapos, ang ending, naging bad outcome siya kasi hindi naman pala totoo na parang nag-go signal na yung government na maghahanap na sila ng investor para tingnan yung West Philippine Sea kung may oil talaga or under dispute under dispute pa. So ayun, so bad outcome. So sinisisi ko yung government or yung mga investors na nag-back out ba sila or gera. Pero doon pa lang sa starting point na nag-decide ako magpa-hype para mag-trade ng stock na yun. Parang manipulate ka technically. Parang ganun. Parang ganun. So ayun. So tama ako, better judgment talaga na detach mo yung emotions talaga eh. Pero siguro experience talaga makakakuha, no? Kasi ako, pinakaano ko rin talaga, stop loss, medyo, magsiset ako ng stop loss, pag palapit na, adjust. Parang adjust. Natatakot talaga ako matalo eh.